Kumusta, mga mahal na kapatid? Naway sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Sa malaking kagalakan, tayo ay nagtipon dito ngayon sa pamamagitan ng video na ito upang pag-usapan ang isang tema na napakahalaga at nakapagpapabago. Panalangin para sa pagbabago ng buhay at mga ugaling kailangan nating baguhin upang matanggap ang mga biyaya ng Diyos. Alam natin na ang buhay ay puno ng mga hamon at madalas tayong nakakaramdam na nakatali sa mga siklo na hindi tayo dinadala sa kahit saan. Madaling mawala sa ating mga nakagawian, sa mga ugaling kahit na komportable, ay hindi naman nagdadala sa layunin na itinakda ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ngunit ang magandang balita ay sa pamamagitan ng panalangin at ang pagsisikap na magbago, maaari tayong magbukas ng mga pintuan para sa mga bagong pagkakataon at mga biyaya sa ating mga buhay. Bago tayo sumisid sa usaping ito, nais kong imbitahan kayong mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo nakagawa. Dito, hindi lamang tayo nagbabahagi ng mga aral at pagninilay, kundi pati na rin ng mga panalangin, testimonya, at mga sandali ng pagsamba na lalo pang nagpapalapit sa atin sa Diyos. At syempre, huwag kalimutan na mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibinabahagi ang inyong mga karanasan at mga inaasahan patungkol sa tema ng araw na ito. Ako ay talagang sabik na malaman kung paano nakaapekto ang panalangin sa inyong mga buhay. Ngayon, pag-usapan natin ang kahalagahan ng panalangin. Ang panalangin ay isa sa mga pinakamapangyarihang kasangkapan na mayroon tayo. Ito ang ating paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos kung saan maaari nating buksan ang ating mga puso, ipahayag ang ating mga pagkabahala, pasasalamat at higit sa lahat, humiling ng pagbabago. Kapag tayo'y nananalangin, kinikilala natin ang ating pagdepende sa Diyos at ang pangangailangan ng Kanyang gabay sa ating mga buhay. Ngunit, bukod sa panalangin, mahalaga ring tayo ay handang baguhin ang mga ugaling maaring naglalayo sa atin mula sa mga biyayang makalangit. Madalas, ang mga ugaling ating pinapangalagaan ay maaring magpabilanggo sa atin at hadlangan tayo na maranasan ang kabuuan ng buhay na inihanda ng Diyos para sa atin. Maaring tayo ay masanay sa isang buhay ng karaniwang bagay, sa isang pamantayan na hindi nagpapakita ng kadakilaan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Sa mga katuwid, kinakailangan nating gawin ang isang malalim na pagninilay. Ano-ano ang mga ugaling kailangan nating baguhin? Naglalaan ba tayo ng sapat na oras para sa panalangin at pagbabasa ng salita? Ano ang kalagayan ng ating relasyon sa kapwa? Isinasagawa ba natin ang pag-ibig at pagpapatawad gaya ng itinuro ni Kristo? At higit sa lahat, nagtitiwala ba tayo sa Diyos sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay? Kapag pinag-uusapan ang pagtanggap ng mga biyaya, kailangan nating maunawaan na ang tunay na kasaganaan ay hindi lamang nasa mga material na bagay, kundi pati na rin sa panloob na kapayapaan, emosyonal na kalusugan, malusog na relasyon, at karunungan sa paggawa ng mga desisyon na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. At lahat ng ito ay nagsisimula sa isang pagbabago ng puso at isipan na maaring makamit sa pamamagitan ng panalangin. Sa video na ito, sama-sama nating tuklasin ang ilang makapangyarihang panalangin na makakatulong sa atin na hanapin ang pagbabago sa ating kalooban. Tatalakayin din natin ang mga tiyak na ugaling maaring mabago, tulad ng paraan ng ating pag-isip, kung paano natin tinatrato ang mga tao sa ating paligid, at kung paano natin pinamamahalaan ang ating oras at prioridad. Hinihikayat ko kayong buksan ang inyong mga puso sa kung ano ang nais ng Diyos na gawin sa inyong buhay. Ito ay isang pagkakataon para sa muling pagbabagong buhay, para sa pagbabago. Ang Diyos ay handang kumilos, ngunit kailangan nating gawin ang unang hakbang. Kaya't sama-sama tayong manalangin at hanapin ang pagbabago na ating pinakahahangad. Tandaan, mga kapatid, na hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang komunidad ng pananampalataya ay isang mahalagang suporta. Ibahagi ang inyong mga hamon, ang inyong mga tagumpay, at sama-sama nating hanapin ang banal na patnubay. At muli, huwag kalimutang magkomento sa ibaba. Anong mga pagbabago ang nais mong makita sa iyong buhay? Paano nakaapekto ang panalangin sa iyo? Sabi ka kong basahin ang inyong mga kwento. Maghanda na, dahil ang ating paglalakbay ng panalangin at pagbabago ay nagsisimula na ngayon. Sama-sama nating hanapin ang pagbabagong inihanda ng Diyos para sa atin. Naway gabayan at pagpalain tayo ng Panginoon sa landas na ito. Ang pagninilay tungkol sa panalangin at pagbabago ng buhay ay nagdadala sa atin upang isaalang-alang ang kahalagahan ng pagkukumpuni at intersesyon, tulad ng ipinapakita sa Santiago 5:16.
Itinuro ng talatang ito na ang panalangin ay hindi lamang isang individual na gawa, kundi isang sama-samang pagsisikap kung saan ang pagiging mahina at katapatan ay may mahalagang papel. Ang pagkukumpuni ng ating mga kasalanan sa isa't isa ay isang mahalagang hakbang para sa pagpapagaling, sapagkat inilalantad nito ang ating mga kahinaan at nag-ugnay sa atin sa mas malalim na antas. Sa ating pagkukumpuni, hindi lamang natin kinikilala ang ating mga pagkukulang, kundi lumikha rin tayo ng espasyo para sa biyaya ng Diyos na kumilos sa ating mga buhay. Ang panalangin ng isang matuwid ayon sa talata ay makapangyarihan at epektibo. Ito ay nagdadala sa atin upang magmuni-muni kung ano ang ibig sabihin ng maging matuwid sa harap ng Diyos. Ang katuwiran dito ay hindi tumutukoy sa pagiging perpekto, kundi sa isang buhay na patuloy na naghahangad ng pagkakasundo sa kalooban ng Diyos. Ito ay isang paanyaya sa pagbabago, kung saan ang pagbabago ng ugali ay nagiging hindi lamang isang pangangailangan, kundi isang tugon sa pag-ibig at awa ng Diyos. Kapag tayo'y nananalangin at nagtutulungan, tayo ay nakikilahok sa isang proseso ng pagpapagaling na lumalampas sa pisikal, umaabot sa spiritual at emosyonal. Ang pagbabago ng buhay ay nangangahulugan ng pagkilala na ang ilang mga ugali ay hindi lamang naglalayo sa atin sa Diyos, kundi pinipigilan din tayong maranasan ang mga biyayang nais niyang ibuhos sa atin. Madalas, tayo ay nakatali sa mga gawin na naglimita sa atin at naglalayo sa tunay na kaligayahan at kapayapan na matatagpuan natin kay Kristo. Ang panalangin ang paraan kung saan tayo napapalaya mula sa mga tanikala na ito na nagpapahintulot sa liwanag ng Diyos na magbigay liwanag sa mga madidilim na bahagi ng ating buhay. Mahalagang maunawaan na ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang iglap. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng disiplina, pagtatalaga, at ang paghahandang buksan ang puso sa pagkilos ng banal na espiritu. Sa ating mga panalangin, dapat tayong humiling sa Diyos na ipakita sa atin ang mga ugaling kailangang baguhin. Maaring kabilang dito ang paraan ng ating pakikitungo sa iba, ang paraan ng ating paghawak sa ating mga emosyon at kahit ang ating mga pang-araw-araw na prioridad. Ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng kalinawan na kinakailangan upang makita ang mga larangan na nangangailangan ng pagbabago. Bukod dito, ang panalangin sa komunidad, tulad ng binigyang diin sa Santiago 5:6, ay lumikha ng isang kapaligiran ng suporta at pampatibay. Kapag ibinabahagi natin ang ating mga pagsubok at nananalangin para sa isa't isa, bumubuo tayo ng isang network ng pananampalataya na makakatulong sa atin na manatiling matatag sa paghahanap ng pagbabago. Madalas, ang pagbabago ng ugali ay mahirap at maaring maging mag-isa. Ngunit ang komunidad ng pananampalataya ay nagsisilbing paalala na hindi tayo nag-iisa. Sama-sama, maaari nating dalhin ang mga pasanin ng isa't isa, palakasin ang ating pananampalataya, at ipagdiwang ang mga tagumpay na ibinibigay ng Diyos. Ang pagbabago ng buhay ay malapit. Ang pagbabago na ating hinahanap ay dapat na samahan ng mga konkretong aksyon. Ang panalangin ay hindi kapalit ng personal na pagsusumikap. Sa halip, ito ay dapat magbigay sa atin ng motibasyon upang kumilos. Kapag tayo'y nananalangin para sa pagbabago, kailangan nating maging handa na gumawa ng mga practical na hakbang tungo sa transformasyong iyon. Maaring ito ay nangangahulugan ng paghahanap ng payo, pagtatatag ng bagong mga gawi, o maging ang pagbabago ng ating mga kaibigan patungo sa mga taong nagtutulak sa atin na mamuhay ayon sa mga prinsipyo ng Diyos. Ang pagsasanay ng panalangin, kasabay ng pagkukumpuni at ng suporta sa isa't isa ay nagdadala sa atin sa isang lugar ng kahinaan, kung saan maaari tayong maging tunay sa harap ng Diyos at ng isa't isa. Dito nagaganap ang tunay na pagbabago. Kapag tayo'y nagbubukas para sa pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay, nagiging posible ang mga biyayang inihanda niya para sa atin. Ang imbitasyon sa pagbabago ng buhay ay isang imbitasyon sa mas malalim na relasyon sa Diyos, kung saan ang panalangin ay nagiging daluyan ng ating pagkonekta sa kanyang kalooban at layunin. Sa pagninilay-nilay sa Santiago 5:6, tayo hinahamon na hindi lamang manalangin, kundi makilahok sa isang proseso ng pagbabago na nangangailangan ng tapang, kababaang loob at kahandaan na magbago. Ang pagbabago ng mga gawi ay isang salamin ng ating pangako sa Diyos at ang paghahanda na mamuhay sa paraan na nagbibigay luwalhati sa Kanya. At sa pamamagitan ng panalangin, natatagpuan natin ang lakas at direksyon na kinakailangan para sa paglalakbay na ito. Ang personal na pagbabago ay isang sentrong tema sa buhay Kristiyano at ang talata mula sa Roma 12:2
ay nagbibigay sa atin ng malalim na pag-unawa kung paano dapat maganap ang pagbabago. Huwag kayo makisabay sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isipan upang masubukan ninyo kung ano ang mabuti, kaaya-aya at ganap na kalooban ng Diyos. Ang utos na ito ay nag-aanyaya sa atin na pag-isipan ang mga gawin na ating tinatanggap at kung paano ang ating kaisipan ay maaring maging hadlang o tulong sa ating paglalakbay ng pananampalataya. Namumuhay tayo sa isang mundo na madalas tayong pinipilit na sundin ang mga pamantayan na taliwas sa mga aral ni Kristo. Ang lipunan ay madalas na nagbibigay halaga sa agarang kasiyahan, material na bagay at pagnanasa para sa katayuan, habang ang buhay Kristiyano ay tumatawag sa atin sa isang paglalakbay ng kababaang loob, serbisyo at pag-ibig sa kapwa. Upang maranasan natin ang mga biyayang makalangit, mahalagang hindi tayo makisabay sa mga mundanong pamantayan, kundi maghanap ng isang pagbabago na nagsisimula sa ating isipan. Ang pagbabago ng isipan ay isang proseso na nangangailangan ng dedikasyon at disiplina. Ito ay nangangahulugan ng pagsusuri sa ating mga iniisip, paniniwala, at halaga sa liwanag ng salita ng Diyos. Kapag tayo pinapayagang gabayan ng mga kasulatan, nagsisimula tayong makita ang mundo sa bagong pananaw. Nagsisimula tayong matukoy kung ano talaga ang mahalaga, binibigyang prioridad ang pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Ang pagbabago ng perspektibong ito ay mahalaga upang hindi lamang natin mabago ang ating mga gawi, kundi upang maging mga kasangkapan tayo ng pagbabago sa buhay ng iba. Ang pagbabago ng buhay ay hindi isang simpleng gawain. Madalas tayong nakakulong sa mga gawi na humahadlang sa atin mula sa Diyos at sa mga biyayang nais niyang ipagkaloob sa atin. Ang panalangin ay nagiging isang mahalagang kasangkapan sa prosesong ito. Sa paglapit natin sa Diyos sa panalangin, hinihingi natin sa Kanya na tulungan tayong matukoy ang mga bahagi ng ating buhay na kailangan ng pagbabago. Sa malapit na pag-uusap sa Panginoon, natatagpuan natin ang lakas at tapang upang harapin ang ating mga kahinaan. Ang panalangin ay nagbibigay daan sa atin upang buksan ang ating puso at aminin ang ating mga laban, na nagpapahintulot sa biyaya ng Diyos na pumasok sa ating mga buhay, nagdadala ng kagalingan at pagbabago. Bukod dito, ang panalangin ay nagbibigay koneksyon sa ating komunidad ng pananampalataya. Ang Santiago 5:16 ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagkumpuni ng ating mga kasalanan sa isa't isa at panalangin para sa isa't isa. Ang pagsasay ng ganitong kahinaan ay mahalaga para sa ating pagbabago. Kapag ibinabahagi natin ang ating mga laban at naghahanap ng suporta mula sa isa't isa, lumiliha tayo ng isang kapaligiran kung saan ang pagbabago ay nagiging mas accessible. Ang pampatibay at intersyon ng ating mga kapatid sa pananampalataya ay maaring maging tulak na kailangan natin upang putulin ang mga nakakapinsalang gawi at yakapin ang isang bagong buhay kay Kristo. Ang pagbabago sa pamamagitan ng pag-renew ng isipan ay humahantong din sa atin upang muling pag-isipan ang ating mga prioridad. Madalas tayong nasasakal ng mga alalahanin at pagkabahala na humahadlang sa atin mula sa kapayapaang inaalok ni Kristo. Ang Filipos 4:6-7 ay nagtuturo sa atin na huwag mag-alala, kundi iharap ang ating mga kahilingan sa Diyos sa panalangin. Ang pagtitiwala nito ay nagpapalaya. Sa pagtitiwala natin sa ating mga alalahanin sa Panginoon, naranasan natin ang kapayapaang lumalampas sa lahat ng kaalaman. Ang pagkabahala ay isang gawi na maaring huminto sa atin, ngunit sa pagpapalit nito ng pagtitiwala sa Diyos, pinapayagan nating Siya ang kumilos sa atin at sa pamamagitan natin. Ang pagbabago ng buhay na ating hinahanap ay hindi lamang para sa ating personal na kapakinabangan, kundi upang tayo'y maging ilaw sa gitna ng kadiliman. Kapag pinapayagan nating baguhin ng Diyos ang ating isipan at puso, nagiging salamin tayo ng Kanyang pag-ibig at biyaya sa mundo. Ang pagbago na ito ay isang makapangyarihang patotoo para sa mga nakapaligid sa atin na nagpapakita na posible ang mamuhay sa isang paraan na pinapatnubayan ng mga prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Sa makatuwid, sa ating pangako sa panalangin at pagbabago ng isipan, pinubuksan natin ang mga pintuan para sa mga biyayang inihanda ng Diyos para sa atin. Ang pagbabago ng buhay at gawi ay isang imbitasyon sa aksyon, isang tawag upang tuklasin ang tunay na esensya ng kung ano ang ibig sabihin ng maging alagad ni Kristo. Naway tayo'y maging bukas sa pagbabago na ito at matiyaga sa panalangin, nagtitiwala na sa pagsunod sa landas na ito, mararanasan na ng mabuti, kaaya-aya at ganap na kalooban ng Diyos sa ating mga buhay.
Ang pagninilay sa talata ng Filipos 4:6-7 ay nagdadala sa atin sa isang malalim na pag-unawa ng ugnayan sa pagitan ng panalangin, pagtitiwala sa Diyos, at ang pagbabagong anyo ng ating mga gawi. Ang pagkabahala ay isa sa mga pinakamalaking hamon na ating hinaharap sa ating pang-araw-araw na buhay. Maari itong huminto sa atin, ilayo tayo sa banal na layunin, at gawing mahirap makita ang mga biyayang inihanda ng Diyos para sa atin. Gayunpaman, ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin na huwag tayong mag-alala sa anuman. Sa halip, inaanyayahan tayong hanapin ang Diyos sa panalangin at pagsamo. Ang panalangin, ayon sa nabanggit sa Filipos, ay hindi lamang isang gawaing relihiyoso. Ito ay isang kilos ng pag-aalay at pagtitiwala. Kapag inihaharap natin ang ating mga kahilingan sa Diyos, kinikilala natin na tayo limitado at kailangan natin ang Kanyang pagkilos sa ating mga buhay. Ang pagsamo ay isang pagpapahayag ng ating kahinaan, isang pagkilala na hindi natin kayang harapin ang lahat ng sitwasyon ng mag-isa. Ang pag-aalay na ito ay isang mahalagang hakbang para sa pagbabago ng ating mga gawi, dahil pinapalaya tayo nito mula sa bigat ng pagkabahala at kinokonekta tayo sa kapayapaang tanging Diyos ang makapagbibigay. Ang kapayapaan ng Diyos na nabanggit sa talata ay ang pagbabago ng mga nakagawian ay madalas na nangangailangan ng isang panloob na laban. Mayroon tayong tendensyang kumapit sa mga asal na, pagama nakaugat na sa ating mga buhay, ay hindi nagbibigay ng kasiyahan o hindi tumutugma sa mga plano ng Diyos para sa atin. Ang panalangin ay nagiging isang makapangyarihang paraan para sa ganitong pagbabago. Sa ating panalangin, hinahayaan natin ang banal na espiritu na kumilos sa ating mga puso, na nagbubunyag ng mga aspeto na kinakailangang baguhin at nagbibigay sa atin ng lakas ng loob upang maisagawa ang mga pagbabagong iyon. Ang pagsasagawa ng pagpapahalaga sa Diyos sa ating mga panalangin ay isa pang mahalagang aspeto ng prosesong ito. Ang pasasalamat ay tumutulong sa atin na ituon ang ating pansin sa mga biyayang mayroon tayo at linanin ang isang positibong saloobin kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ito ay pumipigil sa atin na mahulog sa bitag ng paghahambing at hindi kasiyahan na maaring magpalala ng ating pagkabahala. Kapag tayo ay mapagpasalamat, unti-unti nating nakikita ang buhay sa isang bagong pananaw na nagpapahintulot sa liwanag ng Diyos na magningning sa ating mga sitwasyon, gaano man ito kahirap. Bukod dito, ang panalangin ay hindi isang hiwalay na kilos. Ito ay dapat na samahan ng mga praktikal na hakbang na sumasalamin sa ating pananampalataya. Halimbawa, kung hinahanap natin ang kapayapaan sa ating mga buhay, maaring kailanganin nating baguhin ang ating mga nakagawian sa pagtanggap ng impormasyon na iniiwasan ng manilalaman na nagdudulot sa atin ng stress at pagkabahala. Kung nais natin maranasan ang pagpapala ng kapayapaan, maaring kinakailangan nating magtakda ng mga hangganan sa ating mga relasyon na pinapahalagahan ng mga tao na nagbibigay ng lakas at inspirasyon. Ang mga pagbabagong ito ay maaring mukhang maliit, ngunit may malalim na epekto sa ating kakayahang mamuhay na may kapayapaan. Ang pagbabagong hinahanap natin ay hindi nangyayari mula sa isang gabi hanggang sa susunod. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso kung saan ang panalangin ay may sentrong papel. Ang tuloy-tuloy na pakikipag-usap sa Diyos ay tumutulong sa atin na manatiling nakatuon sa Kanyang kalooban, na muling i-renew ang ating isipan at i-align ang ating mga nais sa Kanya. Ito ang esensya ng buhay Kristiyano. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa mga alituntunin, kundi sa paglinang ng isang malapit na relasyon sa Ama. Kapag tayo ay nagtagumpay sa panalangin at ibinibigay ang ating mga pag-aalala sa Diyos, nagbubukas tayo ng espasyo para sa Kanya na kumilos sa ating mga buhay. Ang mga biyayang nais niya ipagkaloob sa atin ay madalas na nakatali sa ating kahandaan na magbago at sa ating kakayahang magtiwala sa Kanya. Sa makatuwid, naway maging masigasig tayo sa ating mga panalangin, sa ating pasasalamat at sa ating pagnanais ng pagbago. Sa pagpapatuloy, magkakaroon tayo ng isang panalangin kung saan sama-sama tayong tatawag sa Panginoon at hihiling para sa pagbabagong ito ng mga nakagawian at para sa kapayapaang lampas sa lahat ng pag-unawa. O Panginoong Diyos, lumikha ng langit at lupa, lumalapit ako sa iyo na may pagpakumbabang puso at puno ng katapatan. Kinilala ko ang iyong kadakilaan at walang hanggan na kabutihan at sa pasasalamat ay lumalapit ako sa iyong trono ng biyaya sa sandaling ito. Panginoon, kilala mo ang bawat isa sa amin ng malalim. Alam mo ang aming mga laban, ang aming mga kahinaan, at ang mga nakagawian na madalas na humihiwalay sa amin sa iyo at sa iyong mga pangako.
Ngayon, ako'y tumatawag para sa pagbabago. Tumatawag ako para sa isang pagbabago hindi lamang sa aking sarili, kundi sa bawat aspeto ng aking buhay. Tulungan mo akong matukoy ang mga daang humihiwalay sa akin mula sa iyong liwanag. Naway makita ko na malinaw ang mga saloobin na hindi sumasalamin sa iyong pag-ibig at kalooban. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas ng loob na iwanan ang mga nakagawian na hindi kakalugod-lugod. Yaong mga nagiging dahilan ng aking pagkatalisod at pagkahulog. Naway may alis ko ang kayabangan na pumipigil sa akin na kilalanin ang aking mga pagkakamali at ang katigasan ng ulo na nagtutulak sa akin na manatili sa mga landas na walang bunga. O Ama, humihiling ako na ang iyong banal na espiritu ay gumabay sa bawat desisyon na aking gagawin. Naway maging sensitibo ako sa iyong tinig na tumatawag sa akin para sa isang buhay ng kabanalan, integridad at pagmamahal sa kapwa. Naway hindi ako madala ng mga distraction ng mundong ito, kundi palaging hanapin ang mga bagay na dalisay at totoo. Tulungan mo akong linangin ang mga nakagawian na magdadala sa akin palapit sa iyo, na makapagpapalago sa aking pananampalataya at pagmamahal. Naway maglaan ako ng higit na oras sa panalangin, sa pagninilay sa iyong salita, at sa paglilingkod sa kapwa. Naway matransform ko ang aking isipan, na umiwas sa mga negatibong pag-iisip at sariling pagpuna na nagiging dahilan ng aking pagkatigil. Tulungan mo akong makita ang aking sarili kung paano mo ako nakikita bilang isang anak na minamahal, nilikha upang mamuhay sa kasaganaan at tagumpay. Naway mapuno ng pasasalamat ang aking puso, kinikilala ang bawat maliit na himala na nangyayari sa aking paligid. Turuan mo akong pahalagahan ang maliliit na bagay at makahanap ng kagalakan sa mga pang-araw-araw na biyaya. Panginoon, humihiling din ako para sa mga tao sa aking paligid. Naway maging kasangkapan ako ng pagbabago sa buhay ng iba na makapag-impluwensya ng positibo sa mga taong aking kasama. Naway sa pamamagitan ng aking patotoo, marami ang makakita ng iyong liwanag at lumapit sa iyo. Tulungan mo akong maging halimbawa ng pag-ibig, habag at kapatawaran kahit sa harap ng mga pagsubok. Naway hindi ko gantihan ang masama ng masama, kundi piliin ang daan ng pag-ibig kahit na ito ay mahirap. Humihiling ako, Panginoon, na tulungan mo akong kilalanin ang mga aspeto ng aking buhay na nangangailangan ng pagbabago. Naway maging tapat ako sa aking sarili at sa iba na palaging naghahanap ng katotohanan. Naway hindi ako magtago sa likod ng mga maskara, kundi maging totoo at marupok. Naway buksan ko ang aking puso sa iba at pahintulutan silang buksan din ang kanilang mga puso sa akin. O Diyos, alam ko ang landas ng pagbabago ay hindi madali. Kinakailangan nito ng pagsisikap, pagtitiis at madalas na sakripisyo. Pero nagtitiwala ako sa iyo at sa iyong makapangyarihang kakayahan na magbago. Itinuturo sa atin ng iyong salita na sa Kristo tayo ay mga bagong nilalang. Sa makatuwid, tulungan mo akong ipamuhay ang bagong buhay na ito. Naway hindi na ako may kadena ng nakaraan, kundi mabuhay ng buo sa kalayaan na inaalok ng iyong pag-ibig. Tulungan mo akong isagawa ang disiplina na maging matatag sa aking mga pagsisikap na magbago. Naway hindi ako sumuko sa mga unang hadlang, kundi magpatuloy na may pananampalataya at pag-asa. Naway palagi kong tandaan na bawat hakbang patungo sa iyo ay isang hakbang patungo sa tunay na kaligayahan at ganap na katuparan. Naway matutunan kong magtiwala sa iyong mga plano kahit na hindi ko naunawaan ang nasa aking harapan. Panginoon, naway palagi kong hanapin ang iyong presensya sa bawat araw na nagsisimula. Naway hindi ko kalimutan na magpasalamat sa mga natanggap na biyaya at maging daluyan ng mga biyayang ito sa buhay ng iba. Naway ang aking mga kilos ay sumasalamin sa iyong pag-ibig at naway maging buhay akong patotoo ng iyong kapangyarihan sa aking buhay. Naway magkaroon ako ng O Diyos, habang patuloy akong naghahanap ng iyong presensya, kinikilala ko na ang pagbabagong nais kong makita sa aking buhay ay dapat magsimula mula sa loob papunta sa labas. Naway maging isang daluyan ako ng iyong mga kamay na nagbibigay daan sa banal na espiritu na gawin ang kinakailangang gawain sa akin. Huwag sana akong tumutol sa iyong kalooban, kundi sa halip ako'y sumuko dito, nagtitiwala na mayroon kang mabuti at perpektong plano para sa akin. Tulungan mo akong maunawaan na bawat karanasan, bawat hamon, at kahit bawat sakit ay may layunin sa iyong banal na plano. O Panginoon, hinihiling kong buksan mo ang aking mga espiritual na mata upang makita ko ang lampas sa mga kalagayan, lampas sa mga paghihirap na aking kinakaharap. Naway makilala ko na kahit sa mga sandali ng pagsubok, ang iyong kamay ay nasa aking ibabaw,
ginagabayan at pinapalakas ako. Huwag sana akong mawalan ng pag-asa, kahit na ang paglalakbay ay tila mahaba at mabigat. Naway malaman kong ang iyong katapatan ay nagbabalik araw-araw at nasa iyo ako'y may ligtas na kanlungan. Tulungan mo ako maging mapagpasalamat sa lahat ng sitwasyon. Naway matutunan kong tingnan ang bawat hirap bilang isang pagkakataon para sa paglago, bawat luha bilang isang hakbang patungo sa iyong kaaliwan. Naway maging tagapagdala ako ng kagalakan, kahit na ang buhay ay nagdudulot ng mga hamon. Naway sa halip na malugmok, ako'y bumangon sa iyong pag-ibig at lakas. Naway ang bawat pagsubok na aking kinakaharap ay maging saksi kung paanong ang iyong biyaya ay sapat para sa akin. Hinihiling ko rin na sa gitna ng aking paghahanap para sa pagbabago, huwag sana akong mawala sa pananaw ng kahalagahan ng pag-ibig. Naway matutunan kong umbiyik tulad ng iyong pagmamahal, ng walang kondisyon, ng walang pag-atubili. Naway maging ahente ako ng pagkakasundo sa isang mundong madalas na puno ng hidwaan at puot. Naway maabot ko ang aking kamay sa mga nangangailangan, makinig ng hindi nag-aakusa at magbigay ng kaaliwan sa mga nagdurusa. Tulungan mo akong maging tunay na alagad ni Kristo na sumusunod sa kanyang halimbawa ng pag-ibig at habag. O Diyos, naway ang aking buhay ay maging refleksyon ng iyong katangian. Naway hanapin ko ang katarungan, awa at kababaang loob sa lahat ng aking pakikipag-ugnayan. Naway maging tagapagtanggol ako ng mga inaapi at poses para sa mga walang tinig. Huwag sana akong makalimot na ang tunay na kadakilaan ay nasa paglilingkod sa iba, sa paglalagay ng pangangailangan ng iba sa itaas ng akin. Naway mamuhay ako na may layunin na nakalaan upang itaguyod ang iyong kaharian dito sa lupa. O Panginoon, hinihiling kong tulungan mo akong linanin ang mga malusog at nakabuong relasyon. Naway mapalibutan ako ng mga tao na makatutulong sa aking paglago sa pananampalataya at na ako rin ay maging suporta para sa iba. Naway matutunan kong patawarin ang mga nagdulot sa akin ng sakit, pinalalaya ang aking sarili mula sa bigat ng sama ng loob at puot. Naway sa halip na magtago ng mga sama ng loob, buksan ko ang aking puso para sa paghilom at pagpapanumbalik. Naway ang pag-ibig ang maging nagtutulak sa akin, ang magbigay diyan sa aking mga hakbang, at naway palagi kong isaalang-alang ang kapakanan ng aking kapwa. O Panginoon, naway huwag kong kalimutan na ang tunay na pagbabago ay isang tuloy-tuloy na proseso. Naway maging mapagpasensya ako sa aking sarili, na naunawaan na ang pagbabago ay hindi nagaganap sa isang iglap. Naway ipagdiwang ko ang bawat maliit na progreso, bawat tagumpay, gaano man ito kaliit. Naway makita ko sa bawat araw ang isang bagong pagkakataon upang lumapit sa iyo, upang lumago sa kabanalan, at upang ipakita ang iyong kaluwalhatian. Sa wakas, O Panginoon, inilalagay ko sa iyong harapan ang lahat ng aking mga pangarap at hangarin. Naway may pagkatiwala ko ang mga ito sa iyo, nagtitiwala na mayroon kang pinakamainan para sa akin. Naway hanapin ko ang iyong kalooban higit sa lahat, na alam na sa paggawa nito, matatagpuan ko ang tunay na kasiyahan at kagalakan. Naway ang bawat isa sa aking mga layunin ay nakahanay sa iyong mga layunin, at naway maging isang buhay na saksi ako ng iyong katapatan at pag-ibig. Habang tinatapos ko ang panalangin na ito, pinasasalamatan kita, Panginoon, sa pagdinig sa aking daing at sa pagiging narito sa bawat hakbang ng aking paglalakbay. Naway umalis ako sa sandaling ito ng panalangin na may panibagong pag-asa, handang harapin ang araw na may katiyakan na ikaw ay kasama ko. Naway palagi kong tandaan na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa aking puso at na sa iyong tulong, ako'y kayang mamuhay ng isang buhay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Amen. Inaasahan kong ang pagninilay na ito ay umantig sa iyong puso at nagbigay sa iyo ng bagong pag-unawa tungkol sa kahalagahan ng panalangin at pagbabago ng mga gawi sa iyong buhay. Tandaan na bawat maliit na hakbang na ating ginagawa patungo sa isang buhay na mas nakahanay sa mga aral ni Kristo ay isang hakbang patungo sa pagbabagong ating hinahanap. Ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan na nag-ugnay sa atin sa Ama at nagbibigay kakayahan upang harapin ang mga hamon sa araw-araw, bukod sa pagbubukas ng ating mga mata sa mga pagbabagong dapat nating gawin. Hindi madali ang mga pagbabago. Madalas, nangangailangan ito ng tapang at determinasyon. Gayunpaman, kapag tayo'y nagpasya na hanapin ang Diyos sa panalangin, siya ang nagbibigay sa atin ng lakas na kinakailangan upang mapagtagumpayan ang mga hadlang na nasa ating harapan.
kaya tayo tumingin sa ating mga sarili at tukuyin ang mga gawin na hindi na nakabubuti, na naglalayo sa atin mula sa ating tunay na kakanyahan at sa kalooban ng Diyos para sa ating mga buhay. Tandaan na ang pagbabago ay nagsisimula sa puso. Minsan, kailangan natin ng oras na mag-isa kasama ang Diyos upang ipakita niya sa atin ang mga bahagi na kinakailangang baguhin. Huwag matakot na ipagkatiwala ang mga aspekto ng iyong buhay sa Kanya. Sa paggawa nito, makikita natin hindi lamang ang kalayaan, kundi pati na rin ang pagbabago at pag-asa. Nais ng Diyos na tayo ay mamuhay ng isang ganap na buhay, puno ng Kanyang mga biyaya at layunin. Nais kong hikayatin ka na magtatag ng isang nakagawiyang panalangin at pagninilay sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ano sa palagay mo ang paglalaan ng isang sandali sa iyong araw upang makipag-usap sa Diyos? Maaring ito ay sa pagising, bago matulog, o sa anumang ibang sandali na sa tingin mo ay espesyal. Bigyan ang iyong sarili ng pagkakataong marinig ang tinig ng Panginoon sapagkat tiyak na mayroon siyang magagandang bagay na sasabihin sa iyo. At huwag kalimutang sa gitna ng paglalakbay na ito, hindi ka nag-iisa. Nandito ang ating komunidad upang suportahan ka, upang maglakbay kasama mo, at upang ipagdiwang ang bawat tagumpay. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, inaanyayahan kita na gawin ito ngayon. Sa pag-subscribe, hindi lamang ikaw makakatanggap ng higit pang mga nilalaman na magbibigay inspirasyon sa iyo sa iyong Kristiyanong paglalakbay, kundi magiging bahagi ka rin ng isang pamilya na nagsusulong sa paglago sa pananampalataya at sa pagkaisa. Iwanan ang iyong like kung ikaw ay nahipo ng mensahen ito at huwag mag-atubiling magkomento kung paano nakaapekto ang panalangin at pagninilay na ito sa iyong buhay. Ang iyong saksi ay maaring maging liwanag na magbibigay gabay sa daan ng iba. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng iyong kwento. Ang pasensya ay isang birtud na kailangan nating linangin at ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa atin kahit na hindi natin ito nakikita. Magtiwala na habang patuloy kang nagdarasal at naghahanap ng Kanyang kalooban, ang mga pagbabago ay mangyayari sa tamang panahon. Naway patuloy na pagpalain ka ng Diyos ng sagana at na ang bawat araw ay maging bagong pagkakataon para mas mapalapit ka sa Kanya. Magkasama tayo sa paglalakbay na ito at sabik na akong marinig ang mga kamanghamanghang bagay na Kanyang gagawin sa iyong buhay. Hanggang sa muli at naway sumaiyo ang kapayapaan ni Kristo palagi.